Hello guys, maglalakad tayo ngayon. Pasyal-pasyal. Ano na lang ang maisipan. Ay, pangit pala. Bakit nakaano to? Teka. Yan, zoom in, zoom out. Ah, ito may daanan sa gilid. Flowmark. Ay, sa ano? Next week? Flowmark is flea market. Oh. Ay, teka. Hindi pa pala ito na. Link. Yun. Yung likod nito, dyan kami nag-grocery. Tapos dito sa kabila, Selgros, Cash and Carry. Parang SNR sa atin. By membership. Tuloy. Yan yung Selgros. Yan. Cash and Carry. Ha? Ay, hindi tayo abot na yan kasi ayan, tamo, rot agad. Tapos dito naman sa ano ay Reve. Reve, also a grocery shop. O, yung Yaz na yan, Turkish market. Diyan kami minsan nang-go-grocery. Kami lang yung dumiretso dito na way. May mga kasabayan kaming tumawid. Pero kami lang yung dumiretso. Naglalakad kasi. Yan. At yun ay ang ito yung sinasabing Reve. Para din siyang, ano ba sa atin yan? SM. O siya Aldi. Supermarket. SM supermarket. Parang ganun. Hindi yung SM mall. So, ang bukas lang ng mga mall dito, kita niyo yan. Monday to Saturday from 7 a.m. to 8 p.m. Yun lang. Hindi bukas ang mga shops dito or grocery ng Sunday. Siyempre, at holiday din, hindi sila bukas. Ito, sa kanan, ano siya, shop to ng Mercedes. Bibili sa mga salakyan. Oh. Highway lang to shop. 50 kilometers per hour. Yung mga dumadaan sa sakyan dyan. Ayun, ito yung sa Mercedes. Oh. Showroom pala to nila. Yan. Pero nandito tayo banda sa likod. Alin? Bawal, uy. Kaya nga siya pinuputan eh. May umikot doon na sakyan pero hindi ko nakita. Teka, Barte. Akto. Ay, may red. Okay. Maganda ang Cupra. Maganda itsura. Ano ba sasakyan? Ano ba yung sasakyan Cupra na yan? Ayun, grown papa. Let's make tawid-tawid. Let's make tawid-tawid. Abutin kinataan, naka-red na yung isa. Ano ba yung may-ari o benta? Sumisilip siya, oh. Andito kami ngayon guys sa ano,
Mercedes lang ba to? Mercedes, bintahan ng sasakyan ng Mercedes, mga second hand. So, tour ko kayo ng saglit lang. Oh, yan ang sasakyan. Yan, oh, bili na kayo, oh. 'Di ba? Binibenta ba to? Tangi, service lang to, hoy. Kia bike cones man. Oh, 'di ba? Ah, G. G na G. Ganda ng G nila, oh. Pera na lang kulang. Gusto ko pa man din sasakyan yung Mercedes. Tapos meron pa sila dun, oh, yun. Mahal nga lang. Yun, Mercedes na sasakyan. Dream auto. Dream car ko siya. Pero may mahal kasi. I mean, pag yung mag-maintenance ka, dito kasi, mandatory yung mga maintenance na schedule. Di katulad sa atin kung maisipan mo lang. Dito meron talaga siyang nag-check kung roadworthy ba yung sasakyan mo. So pag yung Mercedes, kadalasan, pag nagpapa-maintenance ka ng Mercedes, mas mahal siya kaysa sa ibang brand ng car. Pag magpapalit ako sa sasakyan, ito ang gusto ko. Kia. Ganda din Kia. Ayun, o. Kia. Tawid na tayo. Let's do the towed. Pintahan pala yung sasakyan. Hindi ko alam yun. Ha? Kala ko parang service lang. Ito rin, bintahan rin to dito. Ayan, oh. Seat. Seat, tas lumang chideng. Dito ko sa kilid ko pa. Lumang chideng, oh. Meron ito sa atin. Magkano siya? 10,900. So, parang lumalabas 600,000. Mahal, no? May 600,000 ba yung mga ganong klase sa sasakyan sa Pilipinas? Yung Lexus, oh. Lexus is yung Lexus ng Toyota ang Lexus, eh. Tapos ang VW. Ano, Mercedes ulit na lumang ano. Tapos ito, the Autovation car wash. May mga nagpapa-car wash na din doon. Oh. Dito kasi hindi ka pwedeng dito kasi hindi ka pwedeng magka-car wash sa bahay, yung katulad sa atin. Pa-car wash ka kaya dyan? Pila ka lang? Siguro kasi wala namang ano eh. Termin eh. Bakit talaga eh? Hindi ka mag-mini-job ko eh. Dahil na mini-job. Uhulihin ka na ng gobyerno. Ayun, dito kasi bawal kang mag-car wash sa bahay mo. Kasi may separate na sewerage system dito. So pag sa outside, hindi ka pwede kasi yung chemical ng shampoo or chemical na sasakyan mo, mapupunta sa let's say river, ganun. Kaya bawal. So mayroon talagang designated na car wash area dito na separate water, yung separate na system, yung daluyan ng ano niya, ng waste. Teka lang, may lalabas sa sasakyan. Kulit naman ito. Sasakyan na yun. Open siya ng Monday to Saturday, 7:30 a.m. to 7 p.m. Yan.
Hindi pa kami nakapagpa-car wash dyan eh. Madalas kami nagpapa-car wash sa may Shell, dun sa may malapit sa amin. Pero maganda ang ano dito, isang laki ng car wash area niya. And dito sa gilid ko naman, or ano, Shell station. So, kalapit ng car wash area is gas station. Check natin yung magkano yung gas price na ngayon. Ginigilid ko. Yan. Yan na yung presyo ng gas dito ngayon. Ang diesel is 158.9 euro per 10 liters yata yan. Tapos, super 177 sub 7. Ano na per, ang mahal naman kung per 10 liter. Basta ayoko na mag-compute. Bahala na kayo. Mga 100 pesos per liter. 100 pesos per liter? Mura na yun. Kasi dito pa eh. Sa bagay, oo. Mura na kasi dito ka. Sa oras mo dito, makakakuha. Oo nga eh. Dito eh, So, 10 litro ang correct. isang oras. So, yun yung dilim against the light. So, yun yung sinasabing mahal ang bilihin dito, pero yung comfort ng living, kaya kasi Nakasweldo. malaki ang sweldo compared sa Pilipinas. So, for example, di ba, magkano na ba minimum ngayon dito? 15. So, 600, 900 per day. I know, 900 per hour ang minimum dito na sweldo. Yung oras lang yan. Ano yun ha? Ang oras. Per hour. So, yung sabihin mo 100 pesos ang liter, per liter, afford na afford mo, di ba? Unlike kung sa Pilipinas ka, magkano ang gas doon sa, let's say 50 plus or na almost 60? Tapos magkano ang minimum doon sa Pilipinas? So, kaya yun sabi mo, mahirap. Parang pag ikaw nagsweldo ng minimum, talagang sapat-sapatan lang din, ano? Kaya, well, that's reality. Ganun talaga. Ang layo ng diferensya. So dito, di ka naman yung sabing mayaman ka dito, no? Parang, kumbaga yung status naman namin dito is parang sa Pilipinas lang din. Pero, andun yung comfort. Kaya mo mag-travel, kaya mong bumili ng sasakyan. Madali, parang hindi mo kailangang iutang basta-basta kasi unless kung maluho ka, may bibilin ka talagang malaking value, no? Kailangan mong umutang. Pero yung parang daily ano lang, andun yung comfort. Kasi, kung i-compare sa Pilipinas, mas mataas ang proportion dito ng sweldo kaysa doon nga sa Pilipinas. Sa left namin ay ang McDonald's. Matapos maglakad-lakad kakain. Hindi tayo kakain. Sulitin natin ang paglalakad. Yun. At ang kasunod naman ay ang Audi. Malapit na tayo sa Audi. Siguro yung bata. So, nandito tayo ngayon sa showroom ng Audi. Sarado siya ngayon kasi hanggang silip-silip lang tayo. RS ba yan? Magkano? Adray. Ay, parang sasakyan natin. Kaso electric yan siya. e-tron. Ay, hindi pala. All Street. A3, nasa, magkano siya? 48,000. Kaya, kulang 3 million. Ano siya? A3 pero hybrid. Ito pa, yung mga sa loob. RS. Very nice, di ba?
Tapos, approaching tayo sa Audi na mga second hand, pero mga young cars pa siya. So, like this one, sasakyan na to. Dito kami bumili ng sasakyan namin. Ano to siya? RS. Wow, ang presyo. RS6, 156,000. Ganda sa loob. Tanaw niyo ba? Hindi niyo makita. Nag-reflect yung araw. Saan na pa yung iba, oh. Very nice. Anong oras na pa? Sana all RS. Ito mga pinibenta sa sasakyan. Diba? Cool. Audi. Tapos pwede ka rin mag-leasing dito ng sasakyan. Tapos after 3 years, ibalik mo sa kanila. Yung sasakyan namin, ano yun eh. Dito namin kinuha. Ang dating parang nilis lang din niya. Parang nilis niya 2 years. Tapos kami na ang kumuha. After. Adrai. This is Adrai 26, kilometers niya is 54,000 kilometers na yung natakbo na. Sports ba? ANS yata ito. Adrai. Ito ganito para sa amin. Ano pa to? S-tronic. Sa amin kasi yung hindi siya hybrid, gas lang siya. Wow, RS5. Diba? Ganda. Ganda ng forma niya, guys. Yung mags. Panalo. Malaki ang Pero silipon na ako. Kaya naman tayo. Diba? So, RS5 siya, 82,000 euro. So, kung ililis mo siya or tawag nito, bank financing, 669 monthly. $439 to monthly. Ang price niya ay 52,700. Teka, sisinga lang ako. Sabi niya, RS daw ang gusto niyang sasakyan. Nahiya naman ako na gusto niyang bumili ng RS, pero yung distance lang niya sa trabaho, 3 kilometers lang. Kung tutusin, pwede lang i-bike. Actually, nagbabike siya dati. Pero pag maganda rin ang weather, minsan binabike niya sa trabaho. Bibili ka ng sports car. Classified ba ito sports car? Yung pang high speed kasi ito na Tapos, ida-drive mo lang daily. Wala pang 10 kilometers. Lugi. Adrai yata to. Ayun, titi. Gusto kong sasakyan titi nung una kasi maliit lang. Tapos, harurot. Hindi pala G8 4 pala to. Wow. 64,000. Pero ang ganda niya, guys. Look at that. Oh. Sarap. Ang sarap. Mga affair dito. A4. A4. Affair. O, diba? Ito. Escuat. Q8. Magkano siya? Sportback.
79.90. So, para 80,000 na rin. Ganda niya. Diba? Astig. 80,000 euro. So, 8 times 4.8 million. Diba? Doon tayo dumaan sa ano? Tara. Gusto ko talaga to. Ganda. Pero kaya nga lang, nasanay na kasi ako sa parang maliit na SUV. Ayoko nang mag-drive ng parang kotse kasi pag nasa autobahn ka, parang naliliit ako, tatabihan ka ng mga malalaking sasakyan. Parang pareho to sa atin pa, oh. Ito siya. Ito, ganda ng kulay. Ano ba to? Ito na yung loob niya. Ganda ng ano. Tama. Kapareho nga pala sa amin. Adrai, Sportback. Ito yung sasakyan namin. Pero ano to eh, bago na model. 2024 sa amin, 2018. Kaya yung loob niya, maganda na yung loob niya. Maganda na yung parang entertainment. Ganyan yung loob namin. Yung parang may nakausli pang, yan o. Yan o, ganyan yung loob namin. Yung kusway. Ayun, pwede na sa akin yan. Pamalit kasi kayo na. Yung sasakyan ko kasi ano yun. Maganda ng 3% Renault. sa 6. Sila gumamit yan eh, no? Hindi ko alam din kung ano daw kaibahan ng 3 to 6. Yung sasakyan ko kasi Renault. Yung kanya Audi. Yung Captur. So, hindi ko siya madalas, hindi ko siya nagagamit ng madalas. Kasi home office ako eh. So, nakatambay lang sa sasakyan. Tapos gumala naman kami. Parang napaka-unpractical nga. Nagdalawa pa kami ng sasakyan. Hindi ko naman kasi akalain na mag-home office ako na matagal. Yun. Pero siguro kung makalipat ako ng work na kailangan hybrid or report sa office, yun. Ay, RS8. Look at that. Ganda. Diba? Pag may ganyan ka sa Pilipinas, laglag panty yan, chicks. 68. Electric na to siya. Ganda ng loob niya, oh. Well, ganda. Sakyan. Ay, ayun. Ito yung gusto ko talaga, yung tiki na ano. Maliit lang kasi siya. Ito yung gusto kong sasakyan nung hindi pa ako nagkasasakyan. Teka, ipakita ko sa inyo. Yan, di ba? Ang cute. Oh. Saglit lang pa. Di ba? Yan yung loob niya. Sports car. Magkano? 50.7. Magma-monthly ka ng 400 euro. Magma-monthly ka ng 16,000. Ay, tama ba? Hindi. 400 times 6. 24. Nabobo na ako sa math. Electric, Puro electric na ngayon ang inaano hybrid. Magma-monthly ka ng 24, but that's not all. Magma-monthly ka pa din ng insurance. Yun. Pwede ba tumawid? Teka. Tawid tayo. Ayan. Tawid kami. Kami sa bike path or tawag nun, daanan ng mga tao.
Nangangatin na naman ang ilong ko. Ito talagang kalaban ko pag Tapos ba spring. tayo natitingnan? Hindi na. Abutin natin. Gusto ko abutin yun kasi gusto makita yung magnolia doon. Tapos sakay na tayo pa uwi. Mata. Maralayo na yan. Kaya sakay na tayo pa uwi. Nakakuha mo 6 kilometer ka doon. Galing sa kanila. Mga 5 lang siguro. Kasi hanggang Magna, 8 kilometers yung Magna eh. Oh, yan. Nakita niyo yan guys. Bike. Bike lang ang pwede. Ayun sa kabila pala, Mercedes. Hindi na natin napuntahan. Diba? Yun yung sa Mercedes. Dito. Bike path lang siya. Yun pala yung area na yun, oh, yung sinasabi ko sa inyo kahapon sa previous vlog ko. Yung papasok na autobahn, yung area na yan doon, yan. Yan. Di ba yung sasakyan na papasok na sa autobahn, no? Doon ako humarurot. Humarurot ng bongga. Parang nag-gas yata agad ako ng 100. Pero dapat pala 50-60 lang muna siya. Ayun. Bagsak. Tapos meron siyang yield sign na inverted triangle. That means you have to wait. Hindi kang priority. Pero ako dire-diretso lang kasi wala naman kasing sasakyan na walang sasakyan na yung sa kabila na nasa priority na route. Yung pala pag exam pala kahit wala sasakyan tawag na to i-caution mo siya. So dapat pala mag-minor ka ng konti tapos lilingunin mo talaga siya to check na may sasakyan nga ba. Di ko yun ginawa. So, which is, unsafe siya kung sakaling may sasakyan yan. Tapos hindi ako nag-check, potential na collision. Ganon. So, binagsak ako yung pangalawang exam ko. O, diba? Amazing. Yun pala dyan sa gilid, guys, is anong tawag yan? Paano yung garden shop. Yan. So, dyan ka bibili ng mga halaman, mga gamit mo for gardening, at lupa. Yung lupa pala dito for garden is binibili. Isang sako. Depende sa klaseng lupa. Para ang OA dito, may lupa for vegetables, may lupa for fruits. Yun, may lupa for flowers. Tapos meron naman general na klaseng lupa. So nagba-vary ang presyo. Depende sa klase ng lupa. So yung bumili kami is, isang sako is 20 euro yung pinili natin pa ng ganun, 1,200. Mahal, di ba? Naya, that's life. Ang dami na pumupunta. Dun, oh. Dahil season na ngayon ng tanim, pagtatanim. So, puno na yung shop niya. So, nagbubukas sila ng Monday to Saturday, 9 a.m. to 7 p.m. Pag Sunday, 11 to 1 p.m. Ayan. Continue lang natin yung paglalakad natin. May tissue ko dito. Gusto mo? Nagsisipon kami bigla sa lamig. Ano? Ano? Magbabike ka papasok?
Pwede, ay tanaw ang weather. 20 minutes kasi. Dito sa house dock. Dapat Saturday mo lang siyang gawin. Kasi pag ano, gabi na. Pag nag-summer na, yun. Kahit alas 9 ng gabi, maliwanag pa. Mag-bike ka. Pero hindi ka mahirapan pa uwi. Yung ganda tignan, oh. Namumuti siya. Ah, diba? Nice. I love springtime. Mga bulaklak. Kapag gusto kong buntahan yung sa Darmstadt, puntahan natin. Pagbalik siguro, daling bakasyon. Magaganda ng mga flowers malamang doon. Tsaka doon sa may... Iihi ka. Huwag ka doon ka umihi. Doon sa may... Ano ng tulay? Huwag dito. Natatanong. Iihi daw siya. Malapit naman na palit ko doon sa may tulay. Tunnel. Ilang kilometers na ba? 2.8 pa lang. Let's go. Kapot sila. May nakita kami babaeng na tumatakbo. Dinaanan kami. Consistent lang yung pace niya. Diba? Dami na pag mga ganitong weather na, dami na nagbabike. Tumatakbo. Tayo ba? Kailan ba tayong start ng training? Puro kain ginagawa natin. Naglalap-lap. Sa cellphone ko ba yun? O ano sa camera? Natok bigla. Kala ko dyan, pinaka-tinder dyan sa likod. Di pala, doon pala. Kabilang ano. Kala ko ito yung pinaka-tinder dyan. Papasok na tayo ng tunnel. Tunnel for people and for bikers. Ang mga vandalism na dito. May umihi din. May umihi din. Ayan, umihi ka din. Ihi din daw siya. No, sana all yung mga lalaki, mabilis lang. Yung mga lalaki pag naihi, madali lang. Basta lang maano sa gilid, go na, no? Oh, inaantok ako. Nasabahay ako sa tulog. May dip kasi ako kanina. Sabi ko, lalabas ako ng mga 12 kasi may lunar eclipse. Lunar or solar. Nalilito ko ng tawag doon. Gusto ko sana siya i-cover. Eh kaso, makulimlim na talaga siya nung umaga pa. So, hindi ko na makita yung araw. Umidlip ako, natulog ako. Tapos nagising ako, magfo 4 p.m. So, mga 3 hours or 4 hours. Kulang-kulang 4 hours yung idlip ko. Hindi na yung idlip, patulog na yun. Kila Titina? Masukal mo lang. Kaya, problema na ito mamaya. Hirap pa matulog kasi natulog ng mahaba nitong hapon.
may maliit na ilog. Ano ba tawag nito? Creek? O, diba? Ano sabi niya? Sloss. Ay na, hayaan mo sila. Tawag dito sa lang. Flows! River! Nag-aaway yata sila. Alis tayo. Parang nagtatalo yata sila mag-asawa. Maritis tayo. Alin, walang fish. Hindi makita, ang tawag nito, malabo yung tubig. Ba? Actually, ito yung nilakaran natin. Ito yung way ng papunta ko sa dati kong trabaho pag nagbabike ako. Pag maganda ang weather, binabike ko lang 8 kilometers. Tapos pabalikan, another 8 kilometers. So 16 kilometers a day ako. Yan yung mga panahong usap ko. Dati, ano lang to? Sinemento na pala nila. Graba-graba yan dati. Pag may nakasalubong kang nagbabike, mapilitan ka dyan na dumaan sa graba-graba. Wala silang magawa sa pera dito. Panay bungkal-bungkal lang din. Ay, tabi kasi may bike sa likod. Inaano talaga nila yung service para sa mga tao. Yung pera. Yung dating graba yun. So, yung portion lang naman na yun. So, pag may nakasalubong kang bike, gigilid ka doon sa may graba na portion. Pero ngayon pala sinemento na nila. That's good. At least, pakinabangan ng mga tao kung saan napupuntang taxis nila, no? May tumatakbo na naman. Ang bilis ni ate. Tingnan mo, ang bilis niyo. Oh, ang bilis niya. Takbo talaga. Hindi jog. Takbo. Mga anong pace, mga 4 or 3:40 siguro sa marathon. Bilis eh. Oh, may nag-i-scooter bata. Ay, liliko siya. Tatawid tayo, guys. Wait lang. Warte. Takot-takot na mo dito eh, kasi walang pedestrian. Pero tawiran siya. Pero kailangan titignan mo kasi high speed dito eh. 70, diba? Tama, 70 na portion. Sa unahan, 50. So, diba, mabibilis yung mga sasakyan. O, tingnan niyo. Mabibilis yung sasakyan humadaan. So, hindi ka patabasang tawid lang ng tawid. Pisat. Ayan. Huwag na tayong dumaan kala Tina. Kasi tatagal tayo. Ay, tatagal tayo. Tapos wala tayong terminal. Sige lang, okay lang pag abutin ng gabi kung may dala tayong sasakyan. May pagmamaya, lamig-lamig na. Ang lamig na pagpa-uwi kung maglalakad. Pulmonya, abutin natin ito. Currently kasi nasa 14 ang temp ngayon eh. Di ba kahapon na naglalakad tayo, sabi ko 16. Medyo mas mababa ngayon sa 14. So pag mamayang, abutin pa kami mamayang gabi, ayun. Pag abutin pa kami mamayang gabi, yung ba't nagpahinga to? Napagod. Upo daw muna kami. Malamig pag abutin kami mamayang gabi. So maganda dito sa pag naglalakad ka, may mga nilalagay din sa mga upuan para mag-rest ka na. Diba? Ang gulo na ng buhok ko. Tara na daw. Tuloy ang paglalakad. Gulo ng buhok ko. Pati sa ilong. Ay.
Nakakatuwa yung ganitong season. Malamig, pero maaraw. At least hindi pareho sa Pilipinas, no? Parang maaraw pero masakit din sa balat ang init. Ay, mga bulaklak na sinaboy sa gigilid ng Cute, diba? Ganda tignan. Ayan, Dito, pwede kang magsaboy ng mga seeds ng bulaklak para dun sa, para sa mga bees, bubuyog. Dito, protected ang mga bubuyog dito. So, hindi ka, kasi dito binibigyan nilang halaga ang bubuyog kasi ang bubuyog pollinator yan sila, di ba? So, without the bubuyog, wala tayong food. Pollinator sila sa mga halaman na para mag-flowers, para mag-bear fruit. Yun. Hindi ka pwedeng pumatay ng bubuyog dito. 1,000 ng euro ang magiging multa mo. Parang may nabalitaan ako, 5,000 yata. Ewan ko, depende yata sa amin. So, pinapaano dito. Minsan, maglalagay ka ng tubig sa labas. Lagyan ng sugar para sa mga bubuyog namin. Ayun sila. Oo nga. Dito sa gilid namin, to siya, yung parang garden, din siya. Dito ka pwedeng bumili ng bulaklak, yung halaman ng prutas, dito pwede ka. Yan pero hindi pa siya masyadong nagbulaklak na. Pwede kang bumili dyan. Meron nga dito yung kalamansi na nakapaso. Ayun, mangga Pinasulot. Di, mangga yan Ay, di pala apple. Apple. Yan, di ba? Bili ka ng puno ng apple. Yan. Bulaklak. Cherry. Ayun, may ng cherry, Yan. Puno ng cherry. Diba? Bibilin mo siya. Yan, bibili mo siya, tanim mo sa garden mo. Tapos may nakita kami dati sa Aldi ba yun? Or Edipac ba nakita? Yung kalamansi na namumunga na. Pero hindi nila kinakain yun dito. Sabi ko, sa atin sawsawan na yun. Gawan Diyos sa sawsawan. Siguro kasi ibang fertilizer ng lupa. Hindi nila nire-recommend, sabi na decoration lang to. So, hindi mo pwedeng kainin. Ewan ko. Meron pa ka dito yung sili din. Tinry ko rin. Maanghang. Yung nagbabay. Gilid-gilid tayo. Tabi-tabi. Medyo maliit yung kalsada. Hello. Medyo maliit yung bike path dito. Unlike dun sa kanina na malapad. So dito yung bike path, sa kabila naman yun yung sasakyan. O di ba? Safe ka mag-bike dito, safe ka maglakad kasi may separate na lane sa mga sasakyan. Baka may chicken dyan, di ba may nagbebenta doon dati ng chicken? No? Ayan naman tayo. Sabi wag daw bumili. Diet daw. Anong diet? Walang diet sa amin. Lamon is lamon. Ayan. Nagba-basketball mag-jowa. Saan ka dun batang to? Sabi niya, sana ganyan din daw siya matangkad. Kaya natatangkad.
Tanda ka na, oy. Hindi ka natatangkad. Ano. Sa gilid, naririnig niyo yung mga ibon. Ang sarap pakinggan, di ba? Kasi maiingay yung mga sasakyan. So, heart rate, no? Bagal lang. Yung heartbeat ko, hindi na masyado. Ayun sa unahan namin guys, so, tumatakbo, ay nagja-jog siya. Ganyan lang din ako kabilis. Kabagal pala, hindi pala kabilis. Kasi pag ganyan, grabe impact. Ganyan lang ako mag-marathon. Tamang 6 hours finish. First time ko yata sa marathon, 5:30 eh. Ganun kabagal. Ano? Hakbang kwan lang, Hakbang malaki. Mas pag ganyan, grabe impact ko. Hangak naman yan, hingal din yan eh. Pero parang bibi. Uy, bumalik ka dito, wag mo vertikan yan. Huwag kang asawa mo eh. Ganyan din tumakbo. Mabagal din. Mabagal kasi ako. Bakit ba? Mahalaga nakatapos. At nai-enjoy ko yung route. Eh, mabigat siya. Oh. So, pero pag yan, pag yung laging gaganyan yan, bibilis yan. Malamang nag-uumpisa pa lang yan. Salita, ako nga, ganyan kabagal tumakbo eh. Hindi naman kasi ako mabilis tumakbo. Kaya, hindi ako alam mo kasi, pag sa takbo, respeto sa kasi, yung iba mabibilis, yung iba mababagal, pero respect din sa mga nakakatapos, no? Yung has the power to get up and run or jog. So, huwag mo nasisilaw si Lolo. Hello! Ayan. Para matandang babae pala. Kala ko lalaki. Ayun. Yung determination mo lang to get up and run or walk, that's already good for your health. So yun. Kaya ngayon, inumpisahan ko na ulit yung paglakad-lakad. Kasi ilang months or years na rin din ako na naging inactive. Parang couch potato. Lalo na yung home office ako. Parang hindi ako maka 2K steps in a day. Kasi sa bahay lang. Upo. Aktong may bike. Ayun, may bike sa likod. So, gigilid kami. Ayun. So sabi ko, it's time to prioritize health naman, no? Yan. Kaya kami ngayon naglalakad-lakad na. Tsaka may pinaghahandaan. Ganyan lang siya kabagal ha, pero non-stop siya. Parang lakad lang yun. Pero kasi, it will elevate your heart rate eh. So yun yung dun eh. Yan, nag-scooter. Ay, scooter ang tawag na to, skateboard. Diba? Hindi pa siya namulaklak guys. Oh. Pero pag namulaklak to, kita mo mga puno na yan. Yan ang ganda dito tignan pag namumulaklak na. Pero nag-ano pa lang siya.
Nag-i-sprout pa lang siya, oh. Siguro mga 2 weeks pa to. Dalawin natin after 2 weeks. Maganda din to dito, tignan. Ay, pero dito may isang area na mulaklak na eh. Ay, bakit kaya hindi sila sabay-sabay? Ito siguro naman tayo. Oh, dyan. Hindi, ano daw? Ano? Tawag na to. Sa ano pala ka? Hindi. Tumawid siya. Hindi. Di ba ito yung bike path? Ganyan. Tapos meron dito galing na malaking truck. Oo. Ito makita? Hindi siya nakita. Gabi. Hindi, umaga. Kasi di ba mataas yung truck? Iba nakatingin yung Oo. Di ba mataas yung truck? Ayun. Ganun lang sa akin sa 2017 lang. Siguro. Diyan tayo kanina, guys. Ito sa kaganon siya. Kali yung masakyan dito. Sige, alam niyo, mayroon pala. Oo. Doon na ano, meron kasi doon na bike na may mga bulaklak. 2017 pa yon. So, na-crash yung bike or nasagasaan siya ng truck. Kasi, although nasa bike path siya, hindi siya nakita ng truck. Yun lang. Ang sad. Pero rare cases. Nakakaawa din. Wala naman may kagustuhan na. Sino yun? Ayun. Ayun, tingin tayo sa Falvey. Falvey, kadikit ng ng Audi. Parang iisa lang sila na car dealer, which is Scherer. Ayan guys. Falvey. Falvey pala is VW. Kasi ang V is, sa German is V. Tapos yung W is a V. So, ano to siya? Abarth. Ito medyo mura-mura lang, 22,000 or 23 na rin. Manual transmission, gas, 300 euro monthly. Yan pala yung Abarth. Anong sasakyan ng Abarth? Saan siya VW Group ba siya? Ngayon ko lang siya na Cute siya, oh. Diba? Teka. Yan siya, oh. Cute siya. Tamang pang city driving. Ito na yung mga Taygo. Tingnan natin itong Taygo. Tingnan yung loob. Kita mo ba loob, guys? Mukha ko eh. Yan. Taygo is only... Alan? 179 PS yung maliit na yan? Do? Ibig sabihin mabilis pala yan. Lit-lit pero small but terrible. 21,900. So 12,000.7 na yung kilometers niya. Manual transmission. Ito another Taygo. Maganda. Maganda pala ang Taygo. Mababang ano to siya. Golf. VW Golf. 33,990. Mamamaki ka ng 4,459. Tapos yun yung loob niya. Yan. Mga Tiguan. Tingin tayo ng Tiguan dito. Tiguan. This is Tiguan. Ganda ng loob. Laki ng screen niya. Ito sa right. Ito. Huwag natin tingnan yung kininan kasi parang may nakabili na siya. Ito na lang sa red. Ayan o. Diba? Mga Tiguan to dito. Ayan. Tingnan natin magkano tong red.
It's 44,900, 609 ang monthly. Automatic transmission, diesel, tapos 15,000 kilometers na. Ay, dito ano, may mga plaka na pala yan. Yeah, ganda ang red, no? Tiguan. Nag-compare ako. Ha? Ano pa yung iba? Diesel to automatic. Ang cute nitong Golf na to. Ito pa. T-Roc naman. Itong ng klaseng sasakyan or model ng bibilhin namin para sa akin noon. Kaso, tuwing may makakakita kami ng T-Roc, lagi kaming nauunahan. So, 26,990, 389 ang monthly mo. So, this is gas and then manual transmission. Ako hindi ako pwedeng manual transmission. Kinakabahan ako sa paa ko. Yan yung loob. T-Roc sana yung bibili namin dati. Kaso lagi kaming naaagawan ng yung halimbawa magpa-schedule kami ng test drive ng Saturday. Thursday pa lang or Friday, tatawagan na kami ng na may bumili na daw. Ayun. So, ang ending, nung time na yun, nung bihira lang yung may stock silang T-Roc. Ending, naka-Renault yung nakuha namin. Ito naman yung T-Cross. Tingnan natin yung T-Cross, be. Maganda rin. Tingnan yung loob. Maganda rin yung loob na, di ba? Magkano siya? 23,490, automatic transmission, 9,976 kilometers. Gas din. Hindi siya diesel. Diba? Kaya tinawan pala ang T-Cross eh. Pero mas nagustuhan ko talaga dati yung T-Roc. Yun nga lang, hindi Pero anyway, kahit naman hindi yun yung nakuha ko, happy naman ako dun sa Renault na Captur yung nabili namin. Ito din yung isa pang Golf puti. 22,490, 299 euro monthly, automatic transmission. Pero diesel siya, guys. 77,000 kilometers na siya. Pero ang ganda niya sa loob, oh. Oh, diba? Itong tiguan yung sa likod. Nice. Yung mga material. Pero parang maganda tong T-Cross na tong kulay. Parang kakaiba siya, hindi siya common. Diba? Nice. Tiguan, T-Roc. Ano tong isang nasa mahaba? Passat. Tingnan natin yung Passat, guys. Ganda niyang ganda ng kintab ng niya. Mahaba pala ng Passat. Lapitan natin yung loob. Oh, ang ganda din ng loob niya. Diba? Magano to? Tingnan natin sa harap. Yan yung harap niya. Which is how much? 43,990. Mag-monthly ka na 599 euro. Automatic transmission. Pero diesel siya. Ayokong kumuha ng diesel. Kasi dito sa Germany, saan nga ba ako? Ayokong kumuha ng diesel kasi dito sa Germany may mga daan na para environment friendly. So, pag dumaan ka doon, naka-diesel, parang magmumulta ka yata, bawal kang dumaan. Parang papalayuin pa yung route mo mag-diesel. So, yun. Tsaka mahal yata ang tax pag diesel. Kasi para consideration sa environment. So, dito sa Germany, mahigpit sila pagdating sa protection ng environment. Yung sa dating mga nakwento ko is yung about sa car washing. Di ka pwede basta mag-car wash kasi ma-pollute yung water. Tapos ayun, fuel naman is parang pini-phase out na nila yung diesel. I don't know kung
kung successful ba. Sa target nila is by 2035, wawalain na yung diesel. Pero I don't know kung maging ma-implement siya ng strictly, no? Tapos, kaya ngayon, ini-start na nila yung electric cars, hybrid. Kasi slowly nilang wawalain yung mga oil or yung gas na fuel for the protection sa environment. Ayun. Ito naman yung sa likod ng garden market. Diyan ka mamimili ng mga lupa. Anyway, yun na yun. Ayan siya guys, binibentang Mercedes. Mga, ayan o, yung mga, second hand cars. Hindi na natin makapasok kasi sarado na yung ano niya. Nandito na lang. Mura lang yung ano niya eh. Mercedes 1711. Siguro mga matataas na ang kilometrahe na yan. Ito yung mga madalas nilileasing ng mga companies malamang. Oh, diba? Ito Mercedes, ang ganda oh. 32,500. Hindi ko lang maano. Yung 32,500 euro lang. Malapit na tayo makarating sa bahay. Ito yung mga big trucks. Yan o. Hindi ko alam kung nirenta ba ito, binibenta. Ito yung mga sasakyan na binibenta. Yan o. Opel. Magkano itong Opel ito? Astra, 10,000. Ay, tika. Ano ba to? Hindi ko mapakita presyo. Ayos mo doon ng camera. Ayun. Ewan. Ganyan muna natin. Yan. Ayun. 10,590. Audi o, Adray. 23,480. Ford, wala nakalagay. May mga iba pa siyang Audi, VW, Mercedes, Fiat. Ito, pwede kang aming sasakyan, binibenta. Pambili na lang kulang. Pambili na lang kulang. Nakaano na ako ng hood kasi lumalamig na. Magsi 7 na eh. Magsi 7 o'clock. Medyo maliwanag pa 7 namin dito, no? Ay, bukas pala, Papa, mag-iiba na ng time. Oo, mamayang 3 a.m. Mag-change na kami ng ano yun? Daylight saving time. So, naka-DSC kami ngayon, tapos balik kami sa summertime. Ayan. So, parang aabante yata na kung ngayon ay 7 p.m., parang aabante siya ng isang oras, magi 8 p.m. siya. Pero tingnan yung 7 p.m. namin ngayon, no? Maliwanag pa, diba? Yun. So, pero pag winter, 4 p.m. pa lang madilim na. Tapos 8 o'clock. Doon na tayo sa stoplight tumawid. Makipagpatentero pa tayo sa ano. Ang daming sasakyan. Yan, stoplight na lang kami tatawid. Mas ano pa, safe. Diba? Yan. Ayan daming, teka. Tingnan niyo. Yung taas. Tanaw niyo ba? Mga sa jet. Daan. Ano kasi na aeroplano. Pa Frankfurt. Ano to? Domino Pizza. May Domino Pizza kami dito. Ayun o. Oh, yan. Pizzeria. Ang lamig na.
Naka 8 pag ilan na ba tayo? Ilang kilometers na? 8.9, wag na 9 kilometers. Hindi pala natin makompleto yung 10. Ilan pa? Sayang. Ilan pa lang kayo? Kailangan pa, 8.9 pa lang. Kahit ako na lang bumuo ng 10 siguro. Ikot-ikot lang dun sa ano. Sayang eh. Ako. Naka-red pa. Ayan o. Nag-aabang kami ng mag-green yan siya. Diba? Dito, kahit pag naka-stoplight or red stoplight, kahit ulan sa sakyan, hindi ka tatawid. Disiplina lang. Kasi pag nakita ka kasi ng mga bata na hindi sumunod ng rules, hindi yun magandang example sa kanila, di ba? So, yun, dapat maging maingat din. Pero meron pa rin ibang natawid pa rin. Pero pag makita ka ng mga Germans na ano, lalo na yung mga tatanda, sisitahin ka talaga. Sabihin nila, ito talagang mga foreigner, hindi marunong nakitira na nga sa German, hindi pa marunong sumunod ng rules. Kasi ang mga Germans, ano yan sila, makalibro. Kung anong stated sa rules, talagang yun ang ano nila. Hindi katulad sa atin na, pwede na yan, baka naman, gano'n, yung dala sa pakiusap. Dito, pag nagkamali ka, pag sa rules, hindi mo pwedeng sabihin sa police na, ay, baka na ganyan. Wala sa kanilang ganun. Sorry ka na lang. Rules is rules. Yan. Pauwi na kami. Pinadaanan sa pauwi. Yan. Tutuhan na lang ulit mamaya. Pag nakatapos ako ng 10K. Sana, no? Pero, nakapos ako ng kilometers. Tingnan natin kung sipagin ako mag-ikot-ikot pa. Mang-grocery daw kami. Ito sa Gilco Edeka. Pero sa Aldi kami mang-grocery. Doon kasi mas mura-mura. Tsaka mas malapit sa amin. Para konti lang. Bitbitin. Diba? Ito naman sa shops for kids. Mga damit to. Yan. Diba? Ang cute ng bata. Cute. Yeah. Pwede kang bumili ng online. Ano to? Nectarine. Parang gusto ko to. Hindi pa lang muna ako bibili ngayon. Kiwi siya to 49. Wala na siya masyadong. Ito mas murang kiwi. 219. Yun siya, oh. Wala na masyadong laman. Sabado kasi, hanghapon na. Paubos na yung ano. Bumili siya ng peras. Oo nga. Sibuyas. Makasilihan. Tapang ko muna ng kamay kasi may bata. Ayan. Ito mga kakarnihan. Ayan, oh. Meron pa palang baboy. Hindi pa naubos namin yung pinamili namin ng isang araw. Bibili na kami ng tinapay at saka bigas. Itlog kaya? Isa na lang. Hindi, kasya pa yung itlog. Isa na lang yung itlog. Medium. Isa lang. Pag nakasya pa yan ng Sunday, mamili natin naman. Sige, bibili. Laga ako, ayaw ko naman yung laga. Bili tayo itlog. Itlog is, diyan, Bodenhaltung yan eh. 3.39. Kuha tayo ng bigas. Kuha tayo ng bigas. Isa lang? Oh, sige. Tara. Yan lang. Napadaan patuloy ng kasi hindi nagagastos. Sapatos. 12.49. Mga sapatos nila dito. Local. Diba? Matibay din. Actually, nakabili kami dyan dati. Locally made. Locally made nga. Basta dito lang, hindi siya pinang-export.
Tibay naman. Maganda pa rin naman sa paa. Prepare nila sila para for the Easter, oh, mga bunny. Ang cute. Tingnan mo, oh. Ang bunny. Yun, siguro pag ano, yung mga nilalagay doon sa may pintuan para sa mga kids. Di ba? Ayan. Yung sinasabi ko sa inyo, binibili yung lupa pag mag-garden ka. Yan. Di ba? Ito chocolates. Mga pang itlog-itlog na, pang ready na yan sa mga ano eh, yung sa mga bata. Sa Easter. Guys, inano na kami, ginabi. Malapit na kami sa bahay. 7:30 na yata. Wala, mulot ako mamaya ng 1 cent. Ha? Mamumulot ako 1 cent. Nagulat kami, pinamili namin itlog, isang bigas, isang sandwich, tapos 4 na peras. Umabot ng ano, 9 euro. Mahal. Oh, 60 pesos na. Ano yan? Ha? Di, 9 euro. 540. 600. Oo. So, ito palang ano na to, ito itlog na to. 2 something. So, 120, tapos 40. Ewan ko. Nahilo na ako sa math. Tapos, kumuha siya ng plastic para lagayin ng prutas niya. May bayad pala yun. 6 pesos. Susunod. Ako pa naman pag nang-grocery kami, ang hilig ko magkukuha ng plastic kasi lagayin nga ng ganun. Pagdating sa bahay, tatapon lang din pala. Huwag na nga magaganon pag may sasakyan naman dala. May bayad pala yung plastic. Kala ko yung may bayad lang yung parang kukuha ka ng malaking bag. Ang akala ko yung malaking basket lang talaga may bayad nun eh. Pag yung sa cashier na. Yung pala yung plastic pala na ganyan may bayad. Well, kasi nga, for the environment, dinidiscourage ka kasi na magganon. Kaya, bayad-bayad. Ako? Uy, mabilis siya ha. Ano lang dito, walking speed. Ito yung garden namin guys. So, nilagyan namin ng ilaw-ilaw. Diba? Ay, hindi siya nag-ilaw. Bakit? Ayun, umilaw na. Solar. Ito, hindi pa nag-ilaw. Uy, ayun, mag-ilaw ka na. Hindi pa niya na-achieve yung dilim. Ayan o. Kailangan pa ng mas madilim pa. Yan. Ano pa ba? Yun, hindi pa siya nag-ilaw. Kailangan pa niya madilim. Ito din, hindi pa din. Sabi. Ayan, umilaw na siya. Ay, wala. Kailangan pa mas madilim pa. Yan. Yung ano namin. Ay, putol. Ay, ano. Baka naka-off. Ay, sira. Di ba maraming ganito sa Shopee? Mura lang yata to. Dito, binibili namin yan 1.99. So, kulang-kulang 2 euro. Isang piraso is 120 pesos. So, mura lang yata to sa Shopee. Pero syempre dito, mahal ang benta. Yan. Ah, sira. Nag-short na siguro, napasukan siguro ng ano yan. Ayun guys. Nagkukumpleto ako ng 10K. Tingnan nyo. Yan. Ay, baliktad pala sa inyo yan. 9.94. So, lakad-lakad lang ako dito sa sa area namin. Para makompleto ko yung 10K. 9.94. 9.95. Namumula na pati battery ko. Malulubat na. 96.
97, balik tayo. 30 meters. $98. Kulit eh. 99. Oh, 10K. Oh, tingnan niyo. Yan. 10K. 10K na ang nilakad natin. 2 hours and 21 minutes. So, hanggang dito na lang. Salamat sa pagsama sa aming paglalakad at paglalakbay. Naka 10K steps ta, ay 10 kilometers na lakad tayo ngayon. So, see you next time. Bye-bye. Maghahapon na rin kami. Gutom na sa kakalakad. Ciao!